what is up mga ka-bike bros? Isa din ba kayo sa mga siklistang planong mag-upgrade ng kanilang bike at naghahanap kayo ng murang Shimano 105 group set? For today's video, isi-share ko sa inyo yung nabili nating murang Shimano 105 group set sa Lazada. So i-check natin at i-unbox natin yan mga ka-bike bros para malaman natin kung legit nga ba talaga to. So tara mga ka-bike bros, check na natin to. So yan mga ka-bike bros, dumating na nga sa atin yung package o yung order natin. As usual, nakalagay lang siya sa gantong box. Wala na yung mga original boxes niya per piece ng mga Shimano parts. So tara, buksan na natin to. Upon opening the box mga ka-bike bros, yan may kita nyo yung mga individual parts ng Shimano na in-order natin, yung Shimano 105 group set. Ilabas na natin to lahat. So yan mga ka-bike bros, na-open na natin na lahat ng pyesa at ayan na sila lahat ngayon. Nandito yung ating crankset, Shimano 105. Nandito din ang ating bottom bracket. Ito din ang ating rear derailleur, nandito din. Yung chain natin, original Shimano chain, HG601, nandito rin. Then yung front derailleur natin, Shimano 105. Then yung syempre 11 speed natin na cassette. So yan, na-unbox na natin at na-unpack na natin lahat ng pyesa. So isa-isahin natin yung mga pyesa na to mga ka-bike bros. Tingnan natin. Syempre unahin natin tong crankset mga ka-bike bros. So ito yung dumating sa atin. So ito yung spindle niya. Itong Shimano 105 crankset na to mga ka-bike bros, 5034 to. Compact, 175mm yung haba ng crank arm niya. So silky black to. Dito medyo glossy. Then dito matte. Tapos ito yung pinaka-branding ng Shimano 105. So hindi naman siya naka-emboss. At kompleto naman yung mga bolts niya. Kabilaan yan mga ka-bike bros. Yan, dapat i-check nyo yan. So kompleto naman. At syempre, check din natin at naka-attach naman yung freeload cap. Usually yan yung nawawala sa mga crankset. Dahil plastic lang yan. So sa atin, nakakabit naman yung freeload cap. So napakahalaga nyan. Then sa likod ng spindle, may kita nyo yung model. FCR 7000, Japan din. 170mm pala ito mga ka-bike bros. So yun yung haba niya. So hindi din siya naka-emboss. Sobrang smooth din. Yan. Tapos itong back portion ng crank arm niya, matte black yung kulay. So yan, Japan siya mga ka-bike bros. So i-check na natin yung pinaka chain ring. Same dun sa crank arm. So yan, nakalagay din dyan yung branding ng Shimano 105. Same dito sa chain ring niya. Nakalagay din Shimano 105. So 5034. Naka-indicate naman dyan mga ka-bike bros. Then check natin yung mga chain ring bolts. Okay din. Nandiyan naman yung mga chain ring bolts. Then yung spindle niya intact naman. So wala siyang mga thread na sira or damaged thread dito sa part na to. So okay na okay siya. So yung mga ka-bike bros, tapos na natin i-check yung crankset at nakita nyo naman na legit talaga yung crankset. So dito naman tayo ngayon sa ating rear derailleur, Shimano 105. So pag bumili kayo, i-check nyo itong maigi dahil ito yung madalas na nawawala o natatanggal itong bolt papunta sa drop out nyo. Yan. So intact naman itong dumating sa atin. So nandiyan naman yung mga bolts nya. Then same dito sa mga limiter nya. Yan, mga limiter screw. So tatlo yan. Yan, B-screw. Kompleto naman. So tatlo, intact naman. So overall good. So wala namang missing parts dito sa rear derailleur na to. Wala naman tayo nakitang any imperfection, gas-gas, damage, tuklap, or anything. So, pristine condition naman tong rear derailleur na to. Yan. So, may kita nyo naman, kompleto yung mga bolts. Importante yung mga moving parts, yung maliliit na parts. Kailangan intact yan. Kailangan nakakabit yan. So, yan. Kung may kita nyo dito sa part na to, Japan ulit. Good thing no na puro Japan talaga tong mga pesa na dumating sa atin. So, yan. Kita-kita nyo naman, Japan. Yung sa jockey wheel niya, ayan, may naka-indicate na Shimano. So wala tayong problema sa rear derailleur na dumating sa atin. All goods. So we're done sa RD. So FD naman ang sunod nating i-check. So ito na yung FD. So yan, branding pa din, Shimano 105. Kitang-kita nyo naman. Naka-engrave siya mga ka-bike bros dito sa pinaka front derailleur niya. Then nandito din yung original na na sticker guide o yung parang plastic guide. So, mahalaga din yan pag sa pagtotono. Ginagawang guide yan. Then, check natin yung mga bolts. So, okay naman yung mga mounting bolts niya sa frame. So, okay naman. Kompleto naman. Nandyan naman. So, isa pa sa nagustuhan ko dito mga ka-bike bros, talagang complete yung item. Yung madalas na nawawala, nandito pa. So, yan. Ito yung stabilizer plate.
Ito yung kinakabit dun sa frame para patungan niya, lalo pag yung frame nyo medyo unstable yung mounting niya. So ito yung nilalagay, yan, parang ginagawang kalang. So yan, nandyan pa, kasama din. So yan, meron siyang pandikit sa likod, parang double adhesive tape. So yan, dinidikit yan sa pinaka frame nyo, itong maliit na to. So yan, madalas nawawala yan, pero dito sa package natin, nandito pa din siya at kasama pa din siya. Same dun sa ating rear derailleur. So ito, may kita na din natin to, Japan din nakalagay. Yan, kita nyo naman, FDR 7000. Yan, Japan. Ano yan, naka-engrave dyan sa metal part nya. Syempre, check din natin yung mga limiter screw, kung intact pa ba, wala bang missing part. So kompleto naman. So yan yung low, ito yung high. So kitang kita nyo naman. Yan, yan yung dalawang limiter screw nya pag tinotono. Yan. So intact naman siya. So good thing, dahil mahirap pag nawala yan, hindi na natin maitotono yung front derailleur natin. So yan, may kita nyo yung sulat LH, naka-engrave yan mga ka-bike bros. Napansin din natin na intact din, nandito pa din yung parang pinaka chain guard nya ng front derailleur. So yung texture nito parang plasticky na rubber. So yan, may kita nyo dyan. For me, okay naman siya upon checking. Mukhang legit naman talaga siya. Yan, may kita nyo naman. So yan mga ka-bike bros, next nating i-check is yung bottom bracket. So may kasama na din siyang bottom bracket. Ang model niya ay SM BBR60. Pang Shimano 105 talaga siya. So yan, may kita nyo, naka-indicate naman dyan. Kita nyo yung sukat niya. So road, indicated naman na pang road bike siya. So yan, may kita nyo, Shimano sealed cartridge, Japan din mga ka-bike bros. So yan, may kita nyo, Japan din. Left and right, may indicator kung saan yung left, tsaka saan yung right. So road, same din, naka-indicate din na pang road bike itong bottom bracket na ito. Though hindi siya naka-box, wala na yung mga original boxes niya nung dumating sa atin. Intact pa din yung mga ano nyo, yung mga factory ano nya, grease nyo. Yung kulay green na yan, factory grease pa yan. Yan ang factory grease ng Shimano, yung kulay green na yan. So yun yung factory grease nya. So intact pa din. Chinek din natin yung mga threads. So okay naman, wala naman damage, wala namang anything or imperfection yung threads nya. So yan, kita nyo din yung parang Loctite na kulay puti, intact pa din. So hindi pa talaga to naikabit. Yan, kitang-kita nyo naman. Then dito naman sa part ng sa bearing area. So yan, may nakalagay pang do not disassemble. So yan, intact na intact pa siya. Wala naman tayo napapansin ng mga imperfection or any sign of damage or kahit gas-gas. Check na natin at legit naman. Kitang-kita nyo naman siya mga ka-bike bros. So next naman natin i-check is itong cassette. So 11 speed to mga ka-bike bros. So ang ratio na ito mga ka-bike bros ay 11:34. So 11 kit yung pinakamaliit, yung pinakamalaki niya naman 34T. So compact din, pang climb talaga to. Itong cassette na to. So yan, 11 speed siya mga ka-bike bros. Kitang-kita nyo naman. Napaka-pristine, walang any damage or anything sa mga ngipin. So kita dito sa lock ring yung mga nakasulat. So Japan din siya. Model niya is CSHG 700, 11 speed. Alagay 40 Newton meters. Ayan yung torque niya. So, well indicated naman. So, sa tingin ko, dito pa lang, legit na talaga tong Shimano 105 cassette na to. So, dito nga, sa bandang likod ng cassette, nandito pa yung pinaka-lock, yung factory lock ng cassette para hindi sumabog. So, nakakabit pa, intact pa. So, kita nyo naman na brand new talaga siya. So, yan mga ka-bike bros, yung cassette na check na natin at sa tingin ko, legit naman din talaga siya. So, punta na tayo sa sunod. Syempre, not but not the least, syempre yung original HG601 Shimano chain na dumating sa atin. Upon closer inspection, so may kita nyo sa side na to, yan Japan din, ayan may kita nyo, yan Japan. Sa side na yan, nandyan yung mga engraving, ayan Japan, yung model. Tapos sa kabilang side, so yan, plain siya. So yun yung isa sa mga indicator na original yung Shimano chain. Kasi maraming peking Shimano chain dyan maraming napipeke sa kadena. So, yung kulay naman niya, hindi siya sobrang silvery, hindi din sobrang dark. So, ito yung tamang kulay ng mga original Shimano chain. Medyo dark siya, pero hindi naman sobrang silver, kagaya ng KMC. So, yan. Dyan yung may kita kung legit yung chain nyo. Yun lang napansin ko nung dumating to sa atin, wala siyang quick link. So,
So, pero ito naman yung part na i-connect. So, may kita nyo, nandiyan naman yung bolt, intact naman. So, may kakabit nyo pa din siya. Yan. So, wala lang siyang quick link. So, hindi ko sure kung yung mga Shimano HG601 ba na urig, may kasamang quick link or talagang ganito lang siya. So, yan, comment down below naman mga ka-bike bros kasi wala akong masyadong idea. Pero alam ko sa KMC may quick link. So, dito ba sa mga original Shimano 601 chain, may quick link ba? Dito kasi sa dumating sa atin, ganito lang siya. Mako-connect mo pa rin naman siya. Pero sa package, wala ko napansing quick link. So, ganito lang. Ito yung pinaka parang bolt niya na ipupush nyo o ikakabit nyo na siya. So, yan mga ka-bike bro. So, yan yung Shimano chain na dumating sa atin. So, yan mga ka-bike bros. Na-check na natin lahat ng parts na itong Shimano 105 R7000. 1x11 speed. Itong actually up kit lang siya. Hindi siya totally group set. Kasi nga, binili ko to, ito lang, no? Hindi kasama yung STI niya. Group set na walang STI, kumbaga. So, when it comes naman sa integrity ng mga parts, upon checking, nakita nyo naman, check natin, wala namang sign of usage, sign of installation, any imperfection, damage, kahit mga gas-gas. So, pristine naman yung condition, lahat ng parts. So, legit din, upon checking. So, how about the price, mga ka-bike bros? Nabili natin to kay Bicycle Accessory Store ng 12,700 pesos. Minus yung 500 na Lazada voucher. Then, yung free shipping voucher natin na 42 pesos. Then, may shop voucher din tayong nakuha na worth 20 pesos. Then, nag-deduct din tayo ng 14 coins. So, total cost ng upkit na to, na Shimano 105, ay 12,247 pesos na lang siya nung final price na binili natin siya. So, yan mga ka-bike bros. Ilalagay ko yung link sa description below nung store. Then, i-check nyo din kung magkano yung aabutin sa inyo. Check nyo kung may mga voucher kayo. This video is unsponsored mga ka-bike bros. At yan mga ka-bike bros, diyan na natin tatapusin ang vlog natin today. I-update ko kayo pag na-install na natin to. At kung nakatulong sa inyo yung video natin for today, please don't forget to hit like and subscribe. As always, hit nyo na din yung notification bell para sa mga susunod pa nating uploads. At oo nga pala mga ka-bike bros, na-install na natin yung mga pyesa at so far so good. Wala naman tayong naging problema sa pag-install at tinry din natin yung bike at wala namang mga naging issue nung tinry natin ito. So highly recommended ko to mga ka-bike bros.